Isa na namang pogo ang sinalakay ng PAOK sa Makati. Para sa detalye, nasa linya natin ngayon si Nancy Carvajal. Nancy, go ahead. Mga datong alas 4 ng hapon pinasok ng PAOK at CIDG ang 21st floor ng RCBC sa may Hilpuyat, Corner Ayala. Ang pangalan ng company ay Flying Future. Ang unang nangyari actually, Pinky, merong inaresto dito na merong warrant of arrest. Nabulaga lang ang mga otoridad nang nakita nila ng napakadami na mga foreign nationals, halo-halo, Japanese, Chinese, Taiwanese, Malaysian, and mga Pilipino also. And makikita, may mga ebidensya ng online gaming na according to information here, hindi rin sila licensed to operate. Pumunta rin dito yung Assistant General Manager na si Mr. Abelio, ang sinabi niya sa bilyonaryo na the building will cooperate. Hindi daw nila alam na merong mga pagyayaring ganito sa loob ng 21st floor ng Tower 1 ng RCBC. And also, nakita rin ebidensya na meron pa rin spamming machines na na-recover. Meron ding mga na-recover na mga gamit na sa pagbeti. And also, sabi ng mga ibang empleyado dito, 4 years na raw silang nagtatrabaho dito. So meaning, never nag-stop to despite the ban. And also, yung may abogado na rin na dumating dito na hinahanap yung isang certain Christopher Wong na sa isang sikat na law firm. Tapos merong isang conference room, 16 na mga Chinese nationals na ang initial assessment ay pwedeng mga boss kasi ang setup nila naka-corporate meeting pa sila. Nang kinausap sila ng mga CIDG, ng PAO, and even meron dito isang galing sa embahada, kinausap sila but they refused to say anything. So talagang on the setup, they look like executives. And also dito sa 21st floor, may mga Hapon, saka 14 countries. Yung nakita natin dun sa URL nila, nakita ng CIDG at ng PAO, na mga target countries nila. 14 countries, tapos yung mga Filipino employees nakakalat, and saka yung foreign nationals, around 12 offices segregated dito sa dalawang parte ng 21st floor. Pinky? So, Nancy, anong sinabi nung mga kasalukuyang nandyan? Sabi nila, may nireport ka kanina na 4 o 5 taon na silang nandyan at ginagawa itong, ano yung kanilang ginagawang type of gaming na kanilang sinasabi? Ang sinasabi, iba-iba, may sports, may casino, may mga, sa computer nila, makikita mo yung, yes. Pero, sinabi mo din kanina, Nancy, wala silang business permit to operate as such? No, meron silang business permit issued by the Makati government. Okay. Pero as usual, BPO. Hindi, then meron information na sabi din ng PAGCOR na they're not licensed to operate. Wala silang lisensya to operate even before the ban. Okay. So, ibig sabihin nun, meron silang business permit as a BPO, pero wala silang permit mula sa PAGCOR. Yes, to operate. To operate, as oo. a offshore gaming. Oo. But despite that, naglapse na yung palugit sa kanila noong December 31. So, illegal na talaga yung ginagawa nila dito. And also, sabi nga nung empleyado na Pilipino, he has been working here for the past 4 years. And some of them are receiving salaries as high as 120,000, yung isa 100,000. And yung iba naman, sinasabi nila, minimum lang daw. Nancy, anong plano nila ngayon dyan sa mga foreigners at mga Pilipino
na nakita nila dyan sa 21st floor ng RCBC? Inaantay na lang ngayon yung pagdating ng mga taga-Bureau of Immigration. Tapos ngayon, pinipicturan pa sila, sinicheck lang yung kanilang mga identities, pinapasulat sa paper. And also, ang sabi din nila, nung mga workers, I asked them about their passports, they were saying that their passports, they surrendered it to their employees. So, to their employers. And also, when you enter the office also, the employees, foreign nationals and Filipinos, are asked to surrender their cell phones, which PAOK said is very similar to other POGO raids that conducted in the past. I see. So ganun yung parang modus sa mga POGO operations. Pagpasok mo, ay sinesequester muna yung iyong telepono. At sabi mo nga, passport. Yung passport, yes, naka-surrender. Sabi nung mga employees na mga foreigners, nasa company daw yung mga passports nila. Tapos yung iba naman, meron ditong 9 months na, merong 8 months, meron namang bago lang daw sila. At muli, Nancy, no, sabi mo merong opisyal dyan ng RCBC na nagsabing makikipagtulungan sila sa otoridad? Yes, kanina Corina, si Mr. Tad Abelio, dumating siya dito and was able to talk to him and he said that hindi daw nila alam kung ano yung nangyayari dito na illegal and he also said that they're willing to cooperate with authorities on what's really happening here inside Flying Future. And also, meron na rin mga abogado na dumating dito, Pinky. Marami asking for kasi merong isang conference room na dun nga 16 individuals na who look like mga... Para mga big boss. Sabi mo kanina, para mga yes. boss. Yes. Hindi sila nagsasalita kahit na sino ko kakusap sa kanila, kahit si Jose Cruz, tinanong na sila. They were not talking, they were seated kasi in a conference room na mukhang nagmi-meeting sila nang dumating yung mga PAOK at saka CIDG. Okay. So Nancy, patuloy kaming kukuha ng update sa iyo. In the meantime, maraming salamat. Nancy Carbajal, nag-uulat po ng live mula sa Makati kung saan isa na namang POGO ang sinalakay ng PAOK dyan daw po sa RCBC building sa corner ng Buendia at Ayala Avenue.